Sige, go, pwede na. Hello, magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Wala kaya, pagka pipindutin mo naman yung live, mag-abiso ka naman muna. Magkaroon ka ng countdown. Bigla mo na lang nilive, nagbibigay pa ako instruction eh. Anyways, naka-live naman na, wala tayong magagawa, andyan na yan. Okay, sige. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Kamusta ang pagsusumikap? Kamusta ang pagsisipag, Pilipinas? Sumisipag ka na ba? Sumakasabay ka na ba? Maikli lang ang buhay, Pilipinas. Papaalala ko lang sa'yo na maikli lang ang buhay. Gaano kaikli? Tatanong mo. Ang mundo, sabi ng mga scientifico, is 4.5 billion years old na. At ang universo, sabi ng mga scientifico, gamit yung Hubble Space Telescope, it's somewhere close to 13 billion years old. Na nag-launch sila ng bagong telescope. Yung bagong telescope na yun, yung James Webb Space Telescope, may sinasabi na meron daw possibility ng mga scientifico na doble yung bilang ng mga taon ng buong universo. At possible daw na 26 billion years old na universe. Ngayon, dun sa bilyon-bilyong taon na nagdaan, we only get to live for 60, 70, 80 short years. Sobrang ikli lang ng buhay kumpara dun sa gapirot eh. Under that concept, alam mong sobrang ikli lang talaga ng buhay. We only get a tiny, minuscule amount of time in this world. Ang pinakamabigat na parte, sa bilyon-bilyong taong lumipas, na ngayon, buhay ka, pag namatay ka, bilyon-bilyong taon na rin ang lilipas na patay ka. Yung bilyong taon na meron dito, ikaw yung gapirot sa gitna. Pagkatapos ng buhay mo, may bilyon taon ulit na lilipas. Maligaya ka bang sinasayang lang yung buhay mo sa mga bagay na alam mo naman wala? Po. Brother, pagka nagsasalita pa ako, huwag mo puputulin. Kasi nakikinig ang mga tao eh. Sayang eh. Sayang yung information. So kung may tanong, pabayaan mo yung tanong. Pagka nagsasalita pa ako, huwag mo puputulin. Kasi hindi rin gusto ng audience yung pag pinuputol mo ako. Maliwanag. Okay. Good. Sige. O, doon na tayo sa mga tanong. Pinutol na ako eh. Brother, tanong ko lang po, anong payo niyo sa relasyon na puro na lang murahan at magkakasama, pero pag magkasama naman ko lang na lang langgamin? Ulit. Brother, tanong ko lang po, anong payo niyo po sa relasyon puro na lang murahan at sumbatan pag di magkasama, pero pag magkasama, kulang na lang langgamin? Oo, ang daming ganyan. Tangin na, solid nga yan eh. Pag magkaaway silang magjowa, makikita mo sa social media nila. Puta, paparinggan yung jowa niya. Uso yan ganyan, pinariringgan yung jowa. Sinisira mo yung kasama mo sa buhay sa mata ng ibang tao. Tapos pag naging okay kayo, hindi mo naman kayang buuin yung nasira mo ng relasyon. Yun ang mabigat. Alam mo, Pilipinas, matuto kang maging makupad sa pagkagalit. Mabilis sa pag-alam, pero makupad sa paggagalit. Ang sekreto sa buhay, you make sure na lahat ng bagay na ginagawa mo sensible. Eh, pag magkahiwalay kayo, away kayo ng away, away kayo ng away, away kayo ng away. Tapos pag magkasama kayo, tsaka kayo maglalambot yun, magkapag magdamag. Eh, ano ibig sabihin nun? You get to spend close to 8 hours, close to 10 hours, sabi mo na, sa trabaho. Kung yung 10 hours na yun, ini-spend mo sa trabaho, tapos yung 10 hours na yun, eh magkahiwalay kayo, tapos nag-aaway kayo, taka na, sisirain nyo buhay nyo dyan. Mas mahaba pang oras na magkaaway kayo kaysa magkabati kayo. If you have differences, talk about it. If you have differences, talk about it. Pag-usapan ninyo. And then, you may probably arrive to a better conclusion kaysa emosyon lang ang pinapairal ninyo. Eh, ba't hindi nyo resolbahin yung mga problema? Yun muna ang sagot ko ron. Sige, next question. Idol, tanong ko lang po, ano masasabi niyo kay Taragis sa ginagawa sa inyo ngayon? Wala namang ginagawa sa akin si Taragis eh.
Walang ginagawa sa akin personal si Taragis. At hindi rin ako galit sa kanya personal. Hindi ako galit sa kanya personal. Galit ako dun sa ginawa niya, dun sa negosyo niya, na niloko niya ang Pilipinas. Ayan, eto punto, Taragis. Kung nakikinig ka man sa akin ngayon, diretsahan lang tayo, Brad. Yung ginawa mo, hindi ko gusto. Tapos yung paghingi mo ng apology, labas din sa ilong eh. Sinisi mo yung mga negosyo na hindi nag-donate doon sa kaululan ninyong dalawa. Hindi magandang business practice yan. Ngayon tatanong mo, ano ginagawa mo ngayon, Chester? Ako nagbibigay lang ako ng public awareness para hindi nagayahin yung katulad ng ginawa ni Taragis. At titigil din to, pero pasisikatin muna kita na maging kahulugan ng salitang Taragis, kasinungalingan. Para hindi kagayahin ng ibang mga negosyante. Gusto mo sumikat, di ba? Gusto mo sumikat. Alam mo, nakikibalita ako sa mga taong nakapaligid sa'yo, Taragis. Hindi ka rin gusto ng mga taong nakapaligid sa'yo. Nakikibalita ako sa mga taong nakapaligid sa'yo, Taragis. Hindi ka rin gusto ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit yung magic community na kinabibilangan mo, may mga tao ron ayaw talaga sa'yo. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo eh. Nagmamadali ka raw sumikat. Yun ang sabi ng ilan. Hindi lang isa, ilan. Nagmamadali ka raw sumikat. Dati pa, noon pa, matagal na matagal na. Gusto mo lahat ng atensyon sa'yo lang. Sakim ka sa atensyon eh. Diba? O ngayon, bahala ka. Tignan mo ang nangyari sa'yo ang kalokohan mo. Pero hindi naman kasi pwede na palalampasin ko na lang yung ginawa mo tapos maraming negosyo ngayon nalilitaw sa Pilipinas tapos iisipin nila na pag hindi ka gumagawa ng kagaguhan katulad ng ginawa mo, Taragis, hindi sisikat ang negosyo. Hindi maganda yung ginawa mo. You're setting an example para sa ibang mga negosyo para gumawa rin ng kagaguhang ginawa mo. Amo, nangolekta ng pera oh. Pagkatapos nilang magsinungaling na pinagkasunduan pala nilang dalawa yun ang putang inang Tatay Ramil. Pagkatapos nilang magsinungaling, nangolekta ng pera. Maintindihan mo pa kung prank-prank lang yun eh. Ang tanong ko sa inyo, ba't nangolekta kayo ng pera? Tapos sasabihin mo, hindi scammer si Tatay Ramil. Gago, dalawa kayong scammer. Dalawa kayong scammer. Pinaawa nyo ang buong Pilipinas para mangolekta kayo sa isang marketing stunt na tangina pinagkasunduan nyo palang lokohin ng Pilipinas at matagal nyo ng pinagplanuhan. Dalawa kayong scammer. Ikaw nga mismo umamin, sinungaling ka eh, diba? Tapos, ang nakakainis parang parte, yung pagkatapos niyang aminin na nagsinungaling siya, sinisi niya dun sa mga negosyo na nag-pledge na magdo-donate daw sa Tatay Ramil pero hindi tumuloy. Diba? Alam mo, diretsahan lang tayo, Taragis, hindi maganda yung ginawa mo. Hindi ko gustong makakita ng isang Pilipinas na kailangan pag gumawa ng kagaguhan ng mga negosyo para sumikat yung negosyo nila. Hindi maganda yung ginawa mo, Taragis. Nakikibalita ako sa mga taong nakapaligid sa'yo. And it sounds to me like I have gathered enough information para makilala ko kung sino ka kahit di kita kilala personal. Kasi yung mga tao naman, in general, magsasabi naman ng totoo yan, diba? Kung mabuting tao ka, magsasabi yan, mabuting tao ka. Kung may diferensya sa ugali mo, magsasabi yan, may diferensya sa ugali mo. Pero yung majority ng mga taong nakakausap ko, tangina diretso eh. Hindi nila gusto ugali mo, Taragis. Diretsahan lang tayo, hindi nila gusto ugali mo. Pero hindi kita inaatake personal. Ang atake ko sa'yo, doon sa ginawa mo, public awareness ang ginagawa ko. Public awareness. Hindi kita inaatake personal. Kaya tignan mo, hindi kita pinapangalanan. Ang pinapangalanan ko lang, yung negosyo mo, na yun yung finront mo para gumawa ka ng kagaguhang marketing stunt na kasinungalingan. Ulitin mo pa yan, tignan mo, may kalalagyan ka. Ulitin mo pa yan, tignan mo, may kalalagyan ka. Di kita talaga titigilan pag inulit mo yan. Hanggang mamatay ako, di kita titigilan. Ngayon, sige, pagbibigyan kita. Gumamit ka pa ng fake account, ha? Pero mo, todo tanggol yung fake account. Akala niya hindi ko maaamoy na siya yun. Oh, pabor sa kanya lahat. Tapos na nakakapagtaka nun, tangin na detalyado. Yung alam mong hindi sasabihin yun kahit ng tropa niya eh. Kahit tropa niya, hindi siya papagtanggol sa ganun level. Tapos ang malupit, nung naamoy kong siya na yun, binlak ako. Inang yan. Kita ko pattern eh. Kita ko pattern. Alam ko pattern kung paano ka magsalita, Taragis. Aral na aral kita. Pero wala akong gagawin sa'yo personal. Hindi naman tayo magkakilala eh. Hindi naman masama ang loob ko sa'yo personal eh. Huwag kang magkamali. Hindi ako galit sa'yo personal. Galit ako dun sa ginawa mo na kailangan ngayon ng public awareness para hindi ulitin ng ibang mga negosyo. So yun muna ang sagot ko ng pansamantala. Hindi ako galit sa kanya personal. Wala akong personal na galit sa kanya, hindi ko na makilala sa Taragis eh. Basta ang alam ko, yung ginawa niya mali.
Tapos, just to give public awareness para hindi gayahin ng iba pang mga negosyante, kailangan kong ngayong gawin yung kailangan kong gawin. Ako tuloy ang naglilinis ng basura mo, taragis. Ako naglilinis ng basura mong hayop ka. Sige, next question. Question po ni Jem Lloyd Lamans. Ano po maipayo nyo sa aming mga college graduate student? Graduate o graduating? Graduate student. Graduate. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niyang graduate student eh. Kasi, when you say, meron kasing merong yung pagkatapos ng college mo, din natapos mo na yung college mo, di ba? Meron pa pag-aaral na kasunod dun eh. Graduate student din ang tawag sa kanila eh. Pero sa mga kakagraduate lang, gumraduate ka, dumiretso ka na kagad sa paghanap ng trabaho. Kahit anong trabaho lang muna sa umpisa. Hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa buhay. Dumiretso ka na muna sa pagkuha ng kahit anong trabaho, kahit ano na lang muna. Even better kung makukuha mo yung in relation dun sa pinag-aralan mo. Kasi pinag-aralan mo yan eh, diba? If you want to excel in that field that you have studied, then you have to practice it. Diba? Para mag-excel ka doon sa bagay na pinag-aralan mo, kailangan i-put to practice mo yun. Kailangan pakinabangan mo talaga. So, ang suggestion ko sa'yo, magtrabaho ka na kagad diretso. Pagkatapos mo mag-aral, magtrabaho ka na kagad diretso. And then, everything will start to fall into place. Kapag naaayos mo na yung finances mo, yung mindset mo, yung skill set mo, unti-unti, everything will start to fall into place. Naiintindihan ko kasi yung pakiramdam. Alam ko yung pakiramdam, parang pakiramdam mo naliligaw ka. Excuse. Yung kakagraduate mo lang, tapos walang nagbibigay ng direksyon kung saan ka ba talaga dapat pupunta. Alam ko yung ganung pakiramdam eh. Nanggaling din ako dun eh. Pero hindi ako gumraduate eh. Yun ang kaibahan. Paglabas ko sa tunay na mundo, since hindi rin lang naman ako gumraduate, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero kahit gumraduate na ako, hindi ko pa rin alam kung hindi ko pa rin malalaman kung saan ako pupunta eh. Kasi yung kurso, kinuha ko lang for the sake na makakuha lang ako ng kurso sa kolehiyo. Hindi yan parang pinagplanuhan ko talaga. Yung kurso, kinuha ko lang for the sake na makakuha lang ako ng kurso sa kolehiyo. Ito, pakinggan ninyo ako mga estudyante, lalong-lalo na sa mga nasa high school na papunta na ng college. Pagka pipili kayo ng kurso, pumili kayo ng hobby ninyo o yung interest ninyong gusto. Kahit hindi muna kurso. Unahin nyo muna yung pagpili ng talagang interest ninyo. Yung bagay na kaya mong gawin habang buhay nang hindi ka magsasawa, hindi ka masusuya. Ngayon, pagpili mo ng kurso, kung ano yung malapit dun sa bagay na palagay mo hindi ka masusuya, yun ngayon ang kunin mo kurso. Dun mag-e-excel ka kasi talagang gusto mo talaga yun. Kaysa kukuha ka ng kahit anong kursong pinapakuha lang sa'yo ng magulang mo, ang magulang, understood, may gusto sila na kunin mong kurso. Kasi palagay nila mag-e-excel ka dun. Pero, you have to understand yourself as well. Kailangan unawain mo rin ang sarili mo. Maintindihan mo rin sa sarili mo na meron ka mga bagay na gusto at may mga bagay na hindi ka gusto. Pag yung kurso na pinapakuha sa'yo ng magulang mo nagpo-fall dun sa hindi mo gusto, hindi ka rin mag-excel dyan eh. Ngayon, tatanong mo ngayon, paano gagawin sa magulang kapag hindi yung kurso mo na gusto ang ipinapakuha nila sa'yo? Matuto ka ng persuasion. Ang magulang naman, madali namang hilutin ng isip ng magulang kapag yung anak mapagmahal eh. Diba? Pakisamahan mo ng maayos, pakiusapan mo ng maayos, and then you can persuade them into believing what it is that you want to have them believe. Whatever it is that you want to have them believe. Simple eh, diba? Pero komplikado ito sa mga college student. Ngayon, doon sa mga nakatapos na, dumiretso ka na kagad sa pagtatrabaho. Even better if you can practice yung kung ano man yung pinagtapusan mo. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Sabi po ni Mark Anthony Morales, idol question lang, bakit mas marami ang nagre-reklamong tao sa Pinas kaysa sa bilang ng mga taong umaasa yun? Mas marami ang Mas maraming nagre-reklamong tao sa Pinas kaysa sa bilang ng taong umaasenso. Kasi mas masarap magreklamo. Alam mo yung pagrereklamo, ito pakinggan nyo ako Pilipinas. Nakikinig ba ang lahat? Pakinggan nyo muna ako Pilipinas. Yung mga nagtatrabaho, syempre hindi ka pwedeng tumigil sa pagtatrabaho mo habang nakikinig sa akin. Pero yung mga hindi naman nagtatrabaho at wala namang ginagawa, pakinggan nyo muna ako Pinas. Type yes kung nakikinig kayo sa akin ngayon. Gusto kong makita yung dami ng mga tao na nakikinig ngayon sa akin ng diretso. Sige. Nagbabasa ako ng mga comments dito eh. Nakikita ko namang umaangat eh. Art Guy oh. Hello Art Guy. Kamusta brother? Siya yung
nagbigay sa akin na, ito si Art guys, siya yung nagbigay sa akin siya yung nagpintura ng mukha ko sa canvas at na-appreciate ko talaga yun. Sobrang effort yun, ipininta niya yung mukha ko sa canvas, tapos binigay sa akin pagkatapos. Okay, eto, pakinggan niyo ako Pilipinas. Ang tanong, bakit mas marami daw yung nagre-reklamo kaysa umaasenso? Simple ang konsepto. Yung pagre-reklamo kasi, mas masarap yan. Parang kati yan, kati. Kati ng isip yan, kati ng utak yan. Ang sarap kamutin yan, napakasarap kamutin yan. Kasi ano yan inis yan inis. Halo na rin ng inggit. Inis na halo ng inggit. Yung pagrereklamo tungkol sa sistema ng Pilipinas, sistema ng gobyerno, mas madaling magreklamo kasi. At mas masarap kasing magreklamo kaysa trabahuhin mo yung gusto mong trabahuhin Pero ito punto Pilipinas. Hanggang kailan ka magrereklamo na hindi mo ginagawa ng paraan yung sarili mo? Hanggang kailan? May mga tao tumanda na lang ng karereklamo ng karereklamo May mga tao, tinuyuan ka na lang ng tahig, tinubuan ka na lang ng tahig, natuyuan ka na lang ng lalamunan, namuti na lang ang buhok mo, reklamador ka pa rin. Reklamo ka ng reklamo, wala kang gustong gawin sa sarili mo, wala kang gustong gawin sa buhay mo. Ang nangyayari lang sa'yo, lumilipas sa'yo ang mga taon nang wala kang napapala sa buhay mo na para kang nagpa-practice mamatay habang nagsasalita ka ng reklamo mo. Pilipinas, natuto kang trumabaho. At oo, nakakapagod yun. Oo, nakakasuya yun. Oo, maraming dapat ipagreklamo sa paligid. Pero anong pakinabang ng pagrereklamo mo? Anong pakinabang? Reklamo ka ng reklamo, reklamo ka ng reklamo, reklamo ka ng reklamo sa mga bagay na hindi mo ginagawa ng paraan kung pwede ka naman gumawa ng paraan para maging maayos yung buhay mo. Yung inirereklamo mo tungkol sa gobyerno, bad news, wala kang magagawa. Bakit wala kang magagawa? Kasi inihalal yan ng mga tao. You have to wait for another fucking 6 years para mapalitan yung putang inang kung sino man yung nakaupo dyan. Bad news, wala rin pakialam sa'yo yung putang inang nakaupo dyan kung ano kakainin mo bukas o kung makakabili ka ba ng bahay within your lifetime o ng sasakyan o ng kahit na anong pangarap mo. Bad news, walang may pakialam sa reklamo mo. Good news, pag tinrabaho mo buhay mo, kahit ano pang shit, kahit ano pang bulok ang putang inang nasa paligid mo, kaya mong palitan yung nasa paligid mo. Good news, pag tinrabaho mo buhay mo, yung kotse mo, yung bahay mo, mapapasayo. Huwag ka lang magkakasakit o mamamatay ng maaga. Good news, pag tinrabaho mo sarili mo, yung anak mo nanonood. Kung ano ginagawa mo, siya rin gagawin ng anak mo. Pag nakita niya kung ano yung ginawa mo sa buhay mo, ganun din yung gagawin niya sa buhay niya. Bakit? Kasi kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, hindi nahuhulog ng masyadong malayo sa puno. Ang mga mahihirap, nag-aanak ng mga mahihirap din. Ang mga mayayaman, nag-aanak ng mga mayayaman din. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi po ni Sir Chester, pa-advise po kung ano ang dapat gawin sa mga may asawa na mas sinusunod pa yung kapatid niya kaysa sa sarili niyang husband. Kahit may sariling pamilya na. Sila pares pat. Alam mo, napakabihira niyan pero ang pinaka-common, ito ang pinaka-common, magulang sinusunod. Betchay, maraming salamat. Okay, ang common, yung magulang sinusunod. Kapatid, bihira yan Kasi madalas sa pagkakataon, magkakapatid, nag-aaway-aaway sa lupa yan Hindi buo ang pamilyang Pilipino kung walang magkakapatid na nag-aaway-aaway sa lupa. Ngayon, tungkol dun sa mga eto, bago kayo mag-asawa, ito sasabihin ko, bago kayo mag-asawa, tignan mo muna, baka mamasboy pa yan. Baka sumusunod pa sa kapatid yan, baka sumusunod pa sa kapitbahay yan, baka mas importante pa yung chismis ng kapitbahay kaysa sa opinion mo bilang asawa niya. Huwag kang pipili ng ganong klase ng lalaki, huwag kang pipili ng ganong klase ng babae. Kasi masakit sa ulo yan, hindi magkaintindihan kung kanino ba kumukuha ng instruction. Even better, kung sa sarili niya kumukuha ng instruction, kahit pa paano, mahihilot mo pa yun kung sa sarili niya siya kumukuha ng instruction. Pero kung ang instruction niya nanggagaling kung kanino nakapaligid sa kanya at hindi sa'yo, ay puta, may problema kayo. May problema kayo. Ang tanong ko sa'yo in the first place, ba't kasi pinili mo yan? Ba't kasi pinili mo yan? Ngayon, wala na tayong magagawa. Napili na yan. Ano na ngayon ang gagawin? Ang gagawin, pag-usapan ninyo.
ilalabas mo yan. Hindi yan mga bagay na kayang pag-usapan sa loob ng comfort zone. Kailangan nasa labas ng comfort zone ang usapan dyan. Ano ibig sabihin labas ng comfort zone? Mag-ano muna kayo, mag-hotel muna kayo. Mag-asawa naman kayo eh, diba? O mag-restaurant muna kayo dun sa lugar na alam mong hindi pwede kayong magbungangaan para mapag-usapan nyo ng maayos yung mga bagay na differences ninyo. Tapos pag nag-uusap kayo, wala mo nang magtataas ng boses, wala rin magtataas ng emosyon. Kasi the sooner na magtaas ng boses o magtaas ng emosyon ang kahit na sino sa inyong dalawa, ang kasunod na niyan, bungangaan, tapos masisira yung gabi ninyo. Yun ang best suggestion ko ron. Pag-uusapan nyo yan sa labas ng comfort zone ninyo, kung hindi man sa hotel, sa restaurant. Ngayon, ito ang problema. Pag wala kang pang hotel, pag wala kang pang restaurant, trouble ngayon yan. Pwede, kahit saan. Kahit sa kalsada, maglakad lang kayo. Kami nung aking kasintahan, paminsan-minsan naglalakad lang kami sa kalsada, kwentuhan lang tungkol sa buhay. Minsan nga, nauupo pa kami sa sa may gas station. Kasi sa gas station kasi may mga doon, may mga upuan. Minsan may parang 7-Eleven nga sa gas station, sa Shell. Meron yun eh. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Yung parang convenience store ng Shell. Meron din yun, hanggang alas 10 lang ng gabi. Minsan doon kami nagkikwentuhan tungkol sa bagay ng buhay. Marami kami mga bagay na hindi napapagkasunduan. Pero marami rin kami mga bagay na napapagkasunduan. Pero ang bottom line nun, sa mas madalas na pagkakataon, kapag hindi kami nagkakasundo tungkol sa isang bagay na kailangan namin pagkasunduan, inilalabas namin ng lugar yan. Sa iba kaming lugar nag-uusap. Hindi pwede sa bahay kasi hindi kayo magkakasundo. Nasa comfort zone kayo parehas. Komportable kayong binabastos ang isa't isa sa loob ng sarili nyong pamamahay. So ngayon, kailangan lumipat kayo ngayon na ibang lugar. Paglipat mo ng ibang lugar, parehas kayong hindi komportableng bastusin yung isa't isa. Ire-respeto nyo ngayon ang isa't isa kapag nasa ibang lugar kayo kasi may ibang tao nakakarinig. Yun ang suggestion ko ron. Sensible, Pilipinas, narinig nyo na ba sa ibang influencer ito kung paano mag-ayos ng pagsasama ng mag-asawang hindi nagkakasundo pagdating sa usapan? Alam mo, this goes in general nakikinig sa kapatid, nakikinig sa ganito, o meron kayong hindi napapag-usapan, o meron kayong mga bagay na pinag-uusapan, pero ang problema, hindi kayo nagkakaintindihan, o hindi kayo nagkakaintindihan kasi nagbubungangaan kayo. Narinig nyo na ba to? Narinig nyo na ba to, Pilipinas, sa ibang influencer? Yung lalabas kayo sa comfort zone ninyo, na yun yung loob ng bahay ninyo, na hindi kayo dun mag-uusap sa loob ng bahay. Lalabas kayo sa ibang lugar para makapag-usap kayo sa labas ng comfort zone ninyo kasi parehas kayong hindi komportable na binabastos ang isa't isa kapag nasa ibang lugar kayo at may taong nakakakita. Eto ba, narinig nyo na sa iba? Type yes kung narinig nyo sa iba. Type no kung palagay ninyo ngayon nyo lang narinig ito. Tingnan natin kung ano sasabihin nila. Even better, sabihin nyo na mismo kung ano opinion nyo. Iba ka talaga, The Church Chester. God bless po. Ngayon ko lang po narinig. Rhea Domingo. No. Ayan, kita mo? No. Balye Biray. No. Now ko lang nalaman. Ngayon ko lang talaga. God bless po, Abelia. Morning, Idol. Yes, ayan, narinig na nila sa iba. Good, ayos. God bless, Lods. Magawa nga, ha. Wala sa Google, brother. Wala talaga sa Google to. Pwede pala yan. Oo, pwede to. Good morning po. Ang galing mo, brother. Good morning, Idol. O, kita nyo, Pilipinas? Ngayon, naiintindihan nyo na kung ano pakinabang ng isang maayos na influencer. Ba? Ayokong sabihing maayos ako. Pero kayo na makakapagsabi. Pero ang sigurado ko, nakakatulong ako kaysa nakakaperwisyo. Mas nakakatulong ako kaysa nakakaperwisyo. Kasi alam mo, one way or the other, merong negative effect lahat ng tao diba? Merong mga taong naapektuhan minsang panahon sa hindi magandang paraan sa mga bagay na pinagsasabi natin sa social media. Pero sigurado ako, mas malaki ang magandang epekto nito kaysa pangit. O, sige. Questions, go. Let's go. Sabi ni Nerisa Flores, boss, ano masasabi mo sa mga fake account? Sa mga? Fake account. Fake account, kawalan ng self-esteem yan o may tinatago Kasi bakit nagagawa ng fake account? Katulad doon, di ba? Merong isang account na binabanatan ako at pumapabor kay Taragis. Fake account. Sabi ko, ba't hindi ilabas ang mukha?
Eh, turns out, puta, nalaman ko ngayon, siyempre di ko nasasabihin. Pero ingat ka, ingat ka, ingat ka. Simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Karamihan sa mga gumagawa ng fake account, may itinatago. May itinatago. Karamihan sa gumagawa ng fake account, may itinatago. At ang malamang na itinatago niyan, identity nila. Kasi may ginagawang kagaguhan niya, kaya may fake account. May ginagawang kagaguhan niya sa mas madalas na pagkakataon. Naiintindihan ko ibang mga fake account eh. Kasi meron din naman akong mga fake account na hindi ako gumawa. May mga fake account ako na hindi ako gumawa. Yung mga fake account na yun, yung nakikita ninyo, yung 2.0 na nanghihingi ng Gcash. Ingat kayo doon sa Chichester 2.0, nanghihingi ng Gcash yun. Yung ano, yung Pinoy Chichester na ang may-ari din ay yung Chichester 2.0. Sila rin yun eh. Kasi pare-parehas ng edit eh. Dinadamihan niya lang eh. Ang dahilan niya siguro kung bakit niya ginagawa yung fake account ko eh para kumita ng pera. Eh sa akin naman, okay lang naman yun. Basta hindi ka manloloko ng kapwa. Di ba? Ganon. Okay lang sa akin yun. Basta hindi ka manloloko ng kapwa. Bakit? Kasi hindi naman ako kumikita rito eh. Ang importante sa akin, kumalat yung sinasabi ko para maintindihan ng mga tao yung mga bagay-bagay ng buhay na hindi normal na may nagsasabi. Yung sa akin, pagmamalasakit eh. It doesn't matter na kung sa akin pumasok yung pera o hindi. Hindi na importante yung pera. Diretso, hindi na importante yung pera. Ang importante sa akin, makatulong ako sa kapwa-tao ko. Hindi yan puro pera. Lahat na lang puro pera para si Taragis. Di baling manloko ng kapwa-tao, basta sumikat yung negosyo niya, kumita ng maraming pera. Puro pera na lang ang putang inang importante sa mga taong yan. Nakakapagtaka eh. Sobrang halaga ba talaga yung putang inang pera na yan? Ganun ba talaga ka-importante yan? Mas importante pa yan kaysa sa mga tao? Talaga ba? Ganun ba talaga ka-importante ang putang inang pera? Alam mo, maiging marami kang pera. Pero hindi number one ang pera sa level ng mga importante dapat ng mga tao. Dapat mas importante ang buhay kaysa sa pera. Dapat mas importante ang dignidad kaysa sa pera. Pero mga putang inang mga tao na yan, mas importante pa yung pera kaysa sa mga mas importante pa yung pera kaysa sa dignidad eh. Nakakapagtaka. Tangina, ano ba gagawin mo sa pera? Ipagyayabang mo lang. Pag meron ka sobra-sobrang pera, ipagyayabang mo lang. Hindi ka rin naman nakakatulong eh. 'Di ba? Di ka rin nakakatulong, dumadagdag ka pa sa perwisyo ng mundo. Yung mga taong masyadong matatakaw sa pera, hindi ka na nga nakakatulong, dumadagdag ka pa sa perwisyo ng mundo. Ano gusto mo? Batiin ka, mayaman ka, gano'n. Congratulations, mayaman ka na. Yun ang gusto mo, batiin kang mayaman ka? Congratulations, sige, binabati kita, mayaman ka na. And then what? Ano pa kinabang sa'yo ngayon ng mga tao ron? Gusto mo lang yung kayabangan, gusto mo pinupuri ka ng mga tao. Tanong ko sa'yo, ano pa kinabang ng mga tao ron? Pagdating mo sa dulo, ang hahatulan sa'yo, hindi yung dami ng kinita mong pera, tanga. Pagdating mo sa dulo, ang hahatulan sa'yo, yung dami ng natulungan mong mga tao. Makakatulong ka kung marami kang pera, pero may mga tao, tangina, sakim eh. Gusto nila sa kanila lahat, puro pera na lang ang importante. Kaya alam mo, maingat ako dyan sa pera na yan eh. Tangina, pera, lason eh. Pag dumami, sumobrang dami, tapos hindi mo kayang i-handle, lason yan. No? Tignan mo si Taragis, hindi baling lasunin yung sarili niyang kaluluwa. Gago eh. Tamo? Lason yan, sobrang daming pera. Kaya nga sinabi ko sa inyo, di ba? Ako na mismo magpapakita sa inyo kung paano umusad mula sa pagiging wala. Ito, mano-mano, papakita ko sa iyo. Pinaghirapan mo talaga mismo, tapos makukuha mo yung disiplina na hindi ka lalamunin ng pera. May mga tao nagmamadaling yumaman. Ang sabi ni Pablo tungkol sa mga taong nagmamadaling yumaman, yung nagmamadaling yumaman, nahuhulog sa samot-saring tuksong haling at nakasasama. Tignan mo, yung nagmamadaling yumaman, nahuhulog sa samot-saring tuksong haling at nakasasama. Walang problema kung pinaghirapan mo. Pero yung gusto mong nagmamadali kang yumaman, na gusto mo easy money lahat, easy money katulad nung kay Taragis, easy money gusto niya, easy awareness, nakala niya kina-genius na yung ginawa niya, panloloko ng mga tao. Takina, lahat ng tao kaya manloko eh. Hindi mo alam kung anong taba ng utak ko na pwede kong gamitin to sa panloloko. Mas better pa yung magagawa kong panloloko ng tao kaysa sa'yo, Taragis. Mas better pa, mas matindi yung kaya kong gawin pagdating sa panloloko ng kapwa. Pwede ako magtayo ng religious organization sa dami ng alam kong religion sa mundo eh. Pwede kong pagsama-samahin lahat ng alam kong mga libro na mga binasa ko na galing sa iba't ibang religion sa buong mundo, wala kayong magagawa. Wala kayong kayang gawin sa akin dahil protektado ang mga relihiyon dito sa Pilipinas. Pwede akong manghingi ng pera maghapon, magdamag. At kaya kong kumimbinsin ng maraming mga tao pagdating sa relihiyon. Hindi mo alam kung gaano karaming libro meron ako pagdating sa relihiyon ng buong mundo.
Hindi mo alam kung gaano karaming libro meron ako pagdating sa relihiyon ng buong mundo. Pero hindi pera ang pinaka-importanteng bagay, Pilipinas. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay. Hindi ko gagawin yun. Kasi panluloko ng kapwa yun. Uulitin ko, panluloko ng kapwa, gawaing tiba-tiba. Pero diretso ka sa impyerno niyan sa ginagawa mo. Kaya ko rin yung ginagawa mo, Taragis. Kaya ko rin yan. At napakaliit yan kumpara sa laman ng utak ko. Pero tignan mo, hindi ko ginagawa. Ba? Tignan mo, hindi ko ginagawa. Bakit? Kasi maraming bagay na mas